Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Amay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa malimit nating tinatalakay, hinggil doon sa pangalan. Kasi hanggang ngayon ay marami pa rin mga relihiyon ang hindi talaga nila naiintindihan at naunawaan kung gaano ba kahalaga ang pangalan ng Diyos na kanilang sinasamba. So dito sa munting natin, talakayin natin kung saan ba nagmula yung Yahawa. Itong Yahawa na to, saan ba ito nanggaling? Ito namang YHWH na ito, ito ay hollow dun sa tetragrammaton. So, dito, itong karakter na ito, na itong apat na letra sa Hebrew, ito ang ibig sabihin nitong parang kuwit na ito ay Ya. Ito, Ya. Ya. And then yung sumunod na letra naman is Ha. Ito siya. Yan. Ayun. Now, and then yung sumunod na letra naman, yung Wa, ayun o. And then ito yung katumbas niyan. Tapos yung Ha, ito ho, yun, ayun. Bakit nawala ho yung A? Nagiging silent A ho yan pagkatapos noong huling bahagi, Kaya, kung mapapansin ninyo, Yahawa, galing ho dito. Ayan. Bakit ho naka-default ito sa A? A, ba, ga, da, ha, wa, za, cha, ta, ya, kala, ma, na, sa, ay, pa, sa, ka, ra, sya, ta. Naka-default ho sa A. Pansinin natin yung ating abakada mismo. Naka-default din ho yan sa A. Abakada, i, gaha, i, lama, na, nga, o, para, sa, tao, waya. At yung A, E, I, O, U, ito yung pinaka-vowels niya, Sabi ng iba, wala daw vowels. Hindi ho, sa Hebrew. Ayan ho. Yung iba, hindi nila maamin na ito pala, meron palang ganitong Hebrew alphabet. Meron palang ganito. Kaya yung iba ho ay, kumbaga, hindi nila talaga alam na ang bigkas ho pala ng pangalan ng Diyos ng sinasabi ng banal na kasulatan ay walang iba kundi Yahawa. Kasi namulat ang marami doon sa pangalang Jesus, Allah, Jehovah. Yan. So para sa kanila, yung Yahawa ay foreign. Ibig sabihin, hindi ho nila talaga alam. Pero dito, sa atin nung pinag-aaralan, ay kung titinan nyo yung The Scripture 2009, mapapansin po ninyo doon yung pangalan nung Yahawa o itong tinatawag na ayan, yung Hebrew alphabet. Makikita nyo doon itong apat na to. Ito, makikita nyo doon sa The Scripture 2009. Lahat makikita nyo doon. Kaya base ho dito sa ating pinag-aralan, ang talagang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi si Abay Yahawa. So, anong dahilan? Kasi kung tatawag tayo doon sa Diyos na walang pangalan, baka yung ating panalangin ay hindi rin makaabot. Kasi may sinasabi nga siya doon sa Mateo 6:9, at nagturo siya nung unang siglo doon na ang sinasabi nga niya, ganito kayo ang wika manalangin. Yan.
Ang nakalagay ho dyan, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Biro nyo yung pangalan, mahalagang mahalaga yan. Sambahin nawa ang pangalan mo. Di ba? Mahalaga ho yung pangalan kasi tinan nyo doon sa pangalawang Samuel 7:26, at dumakila ang iyong pangalan magpakailanman na nagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel. Ang sangbahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Di ba? Kasi nakalagay ho dyan sa The Scripture 2009. And let your name be made great forever, saying, Yahweh of hosts is the Elohim over Israel. And let the house of your servant David be established before you. Di ba? So, mahalaga. 1 King 8:43, here in the heavens your dwelling place, and do according to all for which the foreigner calls to you, so that all peoples of the earth know your name and fear you, as do your people Israel, and know that this house which I have built is called by your name. So, mahalaga ang pangalan niya, di ba? Yan po, login po niya ba Yahweh na maintindihan natin, sa lahat po nang aabuti ng video ito, saan mang dako sa buong mundo. So, maliwanag ko, mga kapatid, walang pinagkaiba doon sa ating abakada. Filipino alphabet. No, abakada. So, naka-default siya sa A. Ganun din ho ito. Defaulted din sa Asia. Muli, lobin po niya ba Yahweh na ito po ay maliwanagan nawa ng bawat isa na makakapanood ng video nito. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.